Alam nyo ba na ang isang simpleng pagkakamali sa almusal ay maaaring patagong nagpapahina sa mga kalamnan at ugat na responsable para sa inyong pagkalalaki? Tama po. Kung kayo ay higit sa 10 anyos at madalas gumising na may mahinang paninigas, matamlay na pakiramdam o pamamanhid diyan sa ibaba, ang problema ay maaaring hindi ang inyong edad. Maaaring ito ay nasa inyong kinakain sa umaga. Karamihan sa mga kalalakihan ay walang ideya na ang kanilang mga pinipiling almusal ay maaaring nagpapalakas ng daloy ng dugo patungo sa kanilang singit o dahan-dahan itong pinipigilan. At ang mas malala pa, marami ang hindi kumakain ng isang pagkain na maaaring magsimulang ibalik ang lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda. Libu-libo na ang mga lalaking nagamot ko sa buong bansa na inakalang ang kanilang buhay intimate ay naglalaho na dahil lamang sa kanilang pagtanda. Ang natuklasan namin ay mas nagbibigay ng pag-asa. Ito ang katotohanan nais ng inyong katawan na ibalik ang sirkulasyon sa inyong ibabang bahagi, ngunit kung bibigyan ninyo ito ng tamang mga kasangkapan at ang mga kasangkapang iyon ay hindi matatagpuan sa isang tableta o reseta. Matatagpuan ang mga ito sa 5 napaka-espesipiko at simpleng pagkain sa umaga, mga pagkaing pamilyar na sa inyo, ngunit marahil ay hindi ninyo alam kung paano gamitin para sa sirkulasyon ng isang lalaki. Sa artikulong ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito gamitin. Matututunan ninyo kung paano mapapalakas ng 5 madaling sangkap ang daloy ng dugo diyan sa ibaba, palalakasin ang kalamnan sa balakang at magpapataas ng kumpiyansa ng walang masamang epekto. At samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil isisiwalat ko ang isang kakaibang kombinasyon na tumutulong sa mga kalalakihan na makaramdam ng resulta sa loob lamang ng 1 linggo. Simulan na natin. Bago tayo magpatuloy, kung seryoso kayo sa pagbawi ng inyong sigla at pagpapabuti ng sirkulasyon kung saan ito pinakamahalaga, hinihikayat ko kayong subaybayan ng mabuti ang usapang ito. Mahalaga ang inyong opinyon, kaya't huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento. Nakakatulong ito sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman na angkop sa inyong mga pangangailangan. Sige, simulan natin sa unang pagkain, isa na malamang ay nasa inyong ref na, ngunit maaaring hindi ninyo napapansin ang buong potensyal nito sa loob ng maraming taon. Ito'y simple, pamilyar, at kapag kinain sa tamang oras, maaaring pasiglahin ang daloy ng dugo at pag-aayos ng kalamnan sa lugar na pinakamahalaga. Ang tinutukoy ko ay ang buong itlog, ang pinakakumpletong pinagkukunan ng nutrisyon mula sa kalikasan para sa pagpapanumbalik ng sirkulasyon diyan sa ibaba pagkatapos ng edad 60. 1. Buong itlog, ang natural na panimula para sa sirkulasyon. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming kalalakihan na higit sa 100 ang naupo sa aking harapan, bigo, nahihiya at nalilito kung bakit ang mga bagay diyan sa ibaba ay hindi na tulad ng dati. At halos sa bawat pagkakataon, kapag tinatanong ko sila
tungkol sa kanilang pagkain, nagkikibit-balikat lang sila at sinasabing, "Dok, kape lang po ako sa umaga, minsan isang pirasong tinapay kung maaalala." Ang hindi nila namamalayan ay ang kanilang katawan, lalo na sa ganitong edad, ay uhaw na uhaw sa mga partikular na sustansya sa oras na sila'y magising. At isa sa pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng mga sustansyang iyon ay isang bagay na nasa kanilang ref na sa buong buhay nila, ang buong itlog. Alam kong naging masama ang reputasyon ng itlog noon, mga alalahanin sa kolesterol, siyensya, mga makalumang takot. Ngunit hayaan ninyong linawin ko, kung kayo ay isang lalaking higit sa 6 at hindi regular na kumakain ng buong itlog, pinapalampas ninyo ang isa sa pinakamabisang natural na paraan para maibalik ang daloy ng dugo at lakas sa ibabang bahagi ng katawan. Ang sikreto ay nasa pula ng itlog yolk. Ang gintong sentro na iyon ay mayaman sa bitamina D, B12, choline at leucine, isang makapangyarihang amino acid na nag-uudyok sa pag-aayos ng kalamnan, kasama na ang malalalim at madalas na nakakaligtaang mga kalamnan sa pelvic floor o sa may balakang. Ito ang mga parehong kalamnan na sumusuporta sa paninigas, kumokontrol sa daloy ng ihi at nagpapanatili sa inyong balanse habang kayo ay kumikilos sa buong araw. Kapag bumababa ang sirkulasyon ng dugo dahil sa edad, ang mga kalamnan na ito ang unang nagdurusa. Ngunit kapag binigyan ninyo sila ng tamang panggatong, lalo na sa unang oras ng umaga, tumutugon ang inyong katawan. Mas matatag ang inyong pakiramdam. Mas kaunti ang napapansin ninyong pulikat o pamamanhid, at oo, mas nagiging kumpiyansa kayo sa mga sandali ng pagiging intimate, hindi dahil sa isang tableta, kundi dahil ang inyong dugo ay dumadaloy muli. Naaalala ko ang isang pasyente, si Roberto, 27 taong gulang. Sinabi niya sa akin na 2 taon na siyang hindi nakaranas ng paninigas sa umaga. Sa loob ng 4 na linggo ng pagpapalit ng kanyang almusal sa 2 buo at nilagang itlog tuwing umaga, walang kakaiba, tumawag siya sa akin na may tinig na puno ng pagkamangha. "Dok," sabi niya, "nagising ako na parang karantakan." Anyos ulit ako. Iyan ang kapangyarihan ng pagpapakain sa iyong katawan ng tunay nitong kailangan sa tamang oras. Kaya bukas ng umaga, sa halip na kape lang o laktawan ang almusal, subukang bigyan ang inyong katawan ng isang bagay na talagang magagamit nito, 2 buong itlog. Iyon lang, hindi egg whites, hindi egg substitutes, ang tunay na itlog kasama ang pula. Ngayon, kung nag-iisip kayo kung ano ang ipapares sa mga itlog na iyon para mas lalong mapalakas ang epekto, ang susunod na pagkain ay isang bagay na hindi iniisip ng karamihan sa mga lalaki para sa sirkulasyon, ngunit ito ay gumagana tulad ng isang natural na pampalakas ng daloy ng dugo, lalo na diyan sa ibaba. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. 2. Beets. Ang pampalakas ng daloy ng dugo. Unang beses kong inirekomenda ang beets sa isang pasyente para mapabuti ang sirkulasyon. Diyan sa ibaba, tumingin siya sa akin na parang nababaliw na ako. "Beets," sabi niya, "hindi ba't pangdekorasyon lang yan sa salad?" Napangiti ako dahil alam ko ang hindi niya alam. Ang beets
ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na pampalakas ng daloy ng dugo at para sa mga lalaking higit sa 600 na nahihirapan sa mahinang paninigas, malamig na mga paa, o yung matamlay na pakiramdam sa ibabang bahagi ng katawan, ito ay maaaring maging isang malaking pagbabago. Ang nagpapab-espesyal sa beets ay ang natural nitong taglay na nitrates. Kapag kinain ang mga nitrates na ito, ay nagiging nitric oxide sa loob ng inyong katawan. Ngayon, ang nitric oxide ang mismong compound na responsable sa pagre-relax at pagpapaluwag ng inyong mga daluyan ng dugo na kritikal para sa malusog na sirkulasyon. At heto ang susi, hindi lang ito tungkol sa kalusugan ng puso. Direkta nitong naaapektuhan ang mga ugat na patungo sa inyong singit, sa inyong balakang, at sa inyong ari. Mayroon akong pasyenteng nagngangalang Miguel 72 taong gulang. Ilang taon na siyang umaasa sa gamot para sa ED at hindi niya naisip na ang pagkain ay maaaring maging bahagi ng solusyon. Pagkatapos lamang ng 2 linggo na pagsasama ng inihaw na beets sa kanyang almusal, maliliit na bahagi lang, walang kakatwa, may napansin siyang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming buwan init sa kanyang mga binti at singit. Mas maraming pakiramdam, mas mabilis na pagtugon. "Dok," sabi niya sa akin, para pong may bumukas ulit. Ang beets ay tumutulong din sa pag-supply ng oxygen sa inyong dugo, binabawasan ang pamamaga at pinapabuti ang resistensya. Hindi lang para sa pagiging intimate, kundi pati sa paglalakad, pag-akyat ng hagdan at pagkilos ng may kumpiyansa. Tahimik itong gumagana, nagbabalik ng daloy sa mga lugar na napabayaan ng matagal. Hindi ninyo kailangan ng isang malaking mangkok. Kahit isang maliit na serving ilang beses sa isang linggo ay sapat na para makalikha ng kapansin-pansing pagbabago sa paglipas ng panahon. At kung hindi ninyo gusto ang lasa, ang paghalo nito sa isang smoothie na may berries at kaunting lemon ay mainam na paraan. Hindi mahalaga sa katawan ninyo kung paano ito ihahatid. Gusto lang nito ang nitric oxide na iyon. Ang pinakagusto ko sa beets ay kung gaano ito kadaling makuha. Walang reseta, walang masamang epekto, tunay na masustansyang panggatong na nagsasabi sa inyong mga daluyan ng dugo na oras na para bumukas muli. Hindi lang kayo kumakain ng gulay. Binabawi ninyo ang inyong sirkulasyon, ang inyong paggana, at ang inyong kalayaan. Ngunit kung seryoso kayo sa pagpapanatiling bukas ng mga ugat na iyon at pagprotekta sa inyong daloy ng dugo sa pangmatagalan, ang susunod na pagkain ay hindi dapat palampasin. Ito'y mainit na kakaginhawa at maaaring ito ang pinakamakapangyarihang kombinasyon sa almusal na hindi ninyo pa nasusubukan. Magpatuloy tayo. 3. Oats na may chia seeds ang tagalinis ng mga artery. Sa tuwing may nakikita akong matandang lalaki sa aking opisina na nagrereklamo tungkol sa mahinang sirkulasyon, mahinang paninigas o yung palaging kabigatan sa ibabang bahagi ng katawan, hindi ko lang tinatanong ang tungkol sa kanyang mga gamot. Tinatanong ko rin ang tungkol sa kanyang almusal. At kadalasan, ito ay alinman sa wala o puno ng asukal at walang laman na carbs. Ang inirerekomenda ko sa halip ay maaaring mukhang napakasimple para magkaroon ng epekto, ngunit maniwala kayo sa akin, ang isang mainit na mangkok ng oats
na may halong chia seeds ay nakapagpabago na ng maraming buhay. Ang oats mismo ay isang makapangyarihang kaalyado para sa mga tumatandang ugat. Puno ito ng isang espesyal na fiber na tinatawag na beta-glucan na hindi lang nakakatulong magpababa ng kolesterol, ito ay talagang tumutulong na linisin ang mga pader ng inyong mga daluyan ng dugo. Nagbibigay daan ito para mas maraming dugo na mayaman sa oxygen ang makarating sa mga kritikal na lugar kabilang ang inyong balakang at singit. Para sa mga lalaking higit sa 60, ang ganitong uri ng suporta sa sirkulasyon ay hindi lang nakakatulong, ito ay mahalaga. Ngayon, idagdag ninyo ang chia seeds sa halo at isang kamangha-manghang bagay ang mangyayari. Ang maliliit na buto na ito ay puno ng omega-3 fatty acids, magnesium at potassium. Mga sustansyang tumutulong sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax, bawasan ang pamamaga at payagan ang mas makinis at mas malakas na daloy ng dugo. Ang kombinasyong ito ay hindi lang mabuti para sa inyong puso. Direkta nitong naaapektuhan ang inyong kakayahang magkaroon at mapanatili ang isang malusog na paninigas. Naaalala ko ang isang Ginoo, si Jaime, na nagsabing naramdaman niyang nagsimulang humina ang kanyang katawan pagkatapos magretiro. Mababa ang enerhiya, hirap umakyat ng hagdan, at unti-unting nawawala ang buhay intimate. Pinapalitan ko ang kanyang matamis na cereal ng oats na may chia seeds, blueberries, at kaunting cinnamon. Sa loob ng 2 linggo, gumaan ang pakiramdam ng kanyang mga binti. Sa loob ng 1 buwan, mas mahimbing ang kanyang tulog at mas masigla siyang gumigising na may mga benepisyong napansin niya sa loob at labas ng silid tulugan. Dok, hindi ko akalain na kaya pala yun gawin ng isang mangkok ng oats, sabi niya na natatawa. Ngunit heto ang katotohanan, kung ano ang kinakain ninyo sa umaga ay nagtatakda ng tono para sa daloy ng inyong dugo sa buong araw. At ang simpleng kombinasyong ito na kinakain ng mainit at may kamalayan ay nagsasabi sa inyong mga ugat na ligtas ng bumukas. Panahon na para alagaan ang mga kalamnan at nerbiyos na nagpapanatili sa inyong pakiramdam bilang isang lalaki. Ngayon, kung handa na kayong dalhin ang suporta sa inyong sirkulasyon, sa susunod na antas, mayroong isang prutas na gumagana na halos parang natural na Viagra, ngunit walang masamang epekto. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito pinapansin, ngunit kapag kinain sa tamang oras, mabilis itong gumagana. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito. 4. Pakwan ang prutas para sa silid tulugan. Naaalala ko pa ang itsura ng pasyente kong si Juan nang sabihin ko sa kanya na magsimulang kumain ng pakwan sa umaga. Tumawa siya at sinabing, "Dok, akala ko pang merienda lang yan tuwing tag-init." Ngunit ang hindi niya alam at kung ano ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay ang pakwan ay isa sa mga hindi gaanong napapansing natural na paraan para maibalik ang daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar kung saan ito pinakamahalaga. Ang pakwan ay puno ng isang amino acid na tinatawag na L-citrulline. Kapag pumasok ito sa inyong katawan, ito ay nagiging L-arginine na pagkatapos ay nagpapalakas ng nitric oxide, ang parehong compound na nagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo at nagpapahintulot na mas maraming dugo ang dumaloy sa inyong singit.
Ito ang parehong biological pathway na ginagamit ng mga sikat na gamot sa ED, ngunit sa pagkakataong ito, pinapakain ninyo ito ng pagkain sa halip na mga kemikal at mabilis itong gumagana. May mga pasyente akong nagsabi na nagsimula silang makapansin ng mas mahusay na pakiramdam at mas malakas na paninigas sa umaga sa loob lamang ng 1 linggo matapos idagdag ang pakwan sa kanilang routine. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa pagpapaubaya sa inyong katawan na gawin kung ano ang idinisenyo para gawin nito. Walang sintetikong tableta, walang masamang epekto, purong suporta sa sirkulasyon, diretso mula sa inyong plato ng almusal. Tumawag sa akin si Juan pagkatapos ng 2 linggo at sinabing, "Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa pakwan o dahil sa wakas ay kumakain na ako ng almusal, pero tiyak na may gumigising na diyan sa ibaba." Nagtawanan kaming dalawa, ngunit ang totoo, hindi niya ito imahinasyon lang. Ginagawa ng L-citrulline ang trabaho nito, binubuksan ang mga daluyan ng dugo at nagbibigay sa kanyang ibabang bahagi ng katawan ng bagong sigla. Para sa pinakamahusay na resulta, ang pakwan ay dapat kainin nang walang laman ang tiyan o ilang sandali bago ang inyong pangunahing almusal. Ilang hiwa lang ang kailangan ninyo. At heto ang isang tip: huwag itapon ang puting balat. Ang bahaging iyon ay naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng citrulline. Maaari ninyo itong i-blender sa isang smoothie o nguyain ng dahan-dahan. Maaaring hindi ito matamis, ngunit magpapasalamat ang inyong sirkulasyon. Kung naghahanap kayo ng natural na paraan para makaramdam ng sigla at enerhiya sa ibaba ng baywang, ang pakwan ay maaaring isa sa pinakamadali at nakakapreskong paraan na inyong napapalampas. Ngunit kung talagang gusto ninyong patatagin ang inyong enerhiya sa umaga, ibalik ang balanse at ihanda ang inyong buong ibabang bahagi ng katawan para sa araw, hindi ninyo dapat palampasin ang susunod na pagkain. Ito'y mainit, may lasang lupa, at kapag isinama sa isang simpleng mineral, ito ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang almusal na sumusuporta sa sirkulasyon na aking inirerekomenda. Ituloy natin. 5. Pinasingawang kamote na may Celtic salt, ang pampastabilize ng sirkulasyon. Sa lahat ng rekomendasyong ibinigay ko, sa paglipas ng mga taon, ito ang nakakakuha ng pinakamaraming gulat na reaksyon. Kamote, tanong nila, para sa sirkulasyon. Ngunit kapag naunawaan ninyo kung paano gumagana ang inyong katawan sa mga unang minuto pagkatapos magising, magkakaroon ito ng saysay. Ang inyong mga kalamnan, kabilang ang mga nasa inyong binti, balakang, at maging sa inyong ari, ay ubos na ang lakas pagkatapos ng maraming oras na walang pagkain. Ang inyong mga daluyan ng dugo ay nangangailangan ng mga mineral, ang inyong mga kalamnan ay nangangailangan ng glycogen, at ang inyong nervous system ay nangangailangan ng balanse. Ang isang simpleng kalahati ng isang mainit at pinasingawang kamote na binudburan ng isang kurot lamang ng Celtic sea salt ay maaaring maging pampatatag sa umaga na matagal nang hinahanap ng inyong buong ibabang bahagi ng katawan. Ang kamote ay puno ng complex carbohydrates na hindi nagpapataas ng inyong blood sugar, ngunit sa halip ay nagbibigay sa inyong mga kalamnan
ng malinis na enerhiya na kailangan nila para gumana ng maayos. At kapag idinagdag ninyo ang Celtic sea salt, isang unrefined na asin na mayaman sa mahigit 80 mahahalagang mineral, binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga kasangkapang kailangan nito para mapanatili ang hydration, ayusin ang mga nerve impulse, at mapanatili ang malusog na presyon ng dugo nang walang biglaang pagbagsak. Ang mga mineral na ito ay tumutulong sa pag-urong ng kalamnan, sirkulasyon, at maging sa pagiging sensitibo ng mga nerbiyos na maaaring mawala sa pagtanda kung hindi tayo mag-iingat. Mayroon akong pasyenteng nagngangalang Tomas, 70 taong gulang, na nagsabing gumigising siya na may mabibigat at manhid na mga binti at isang bahagyang sakit sa kanyang singit. Sinubukan niya ang pag-uunat, masahe, at maging mga deresetang gamot. Tila walang gumana. Iminungkahi ko ang isang maliit na pagbabago bago ang kanyang regular na almusal. Subukan ang kalahati ng isang pinasingawang kamote na may isang basong maligamgam na tubig at kaunting mineral salt. Tila napakasimple para sa kanya, ngunit pagkatapos ng 3 araw, tumawag siya at sinabing, "Dok, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero gumaan ang pakiramdam ng mga binti ko at hindi ko na kailangang kumapit para lang makatayo." Mayroong isang bagay na nagbibigay katatagan sa pagsisimula ng araw na may totoong pagkain. Isang bagay na kinikilala ng inyong katawan. Isang bagay na hindi lamang nagagamot ng mga sintomas, kundi aktwal na nagbabalik ng balanse mula sa loob. Ang kamote ay maaaring mukhang simple, ngunit kapag kinain sa ganitong paraan, ito ay tahimik at makapangyarihang gumagana para maibalik ang sirkulasyon, balansehin ang mga mineral, at bigyan ng enerhiya ang bawat hakbang na inyong gagawin. Ngayong natutunan na ninyo ang 5 pagkain na makakatulong sa inyong maibalik ang daloy ng dugo, lakas at enerhiya diyan sa ibaba, ay may isa pang huling bagay na kailangan nating talakayin. Dahil ang kaalaman na walang aksyon ay walang binabago. Kaya't pag-usapan natin kung ano mismo ang kailangan ninyong gawin simula ngayon para gawing tunay na resulta ang mga pagkaing ito. Ang kailangan ninyong gawin simula ngayon. Kung umabot kayo hanggang dito, may mahalaga na itong sinasabi sa akin. Nagmamalasakit kayo. Hindi ninyo basta-basta pinapalipas ang yugtong ito ng buhay, hinahayaan ang inyong katawan na gawin ang anumang gusto nito. Lumalaban pa rin kayo. At ang magandang balita ay mayroon na kayong mga kasangkapan. Ngunit walang silbi ang mga kasangkapan kung mananatili lang sa lalagyan. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sandaling magpasya kayong kumilos. Ngayon, hindi bukas. Magsimula sa maliit. Bukas ng umaga, mangako kayong kumain ng isa sa 5 pagkaing pinag-usapan natin. Maaaring ito ay 2 itlog na kasama ang pula. Maaaring ito ay isang mainit na mangkok ng oats na may chia seeds at cinnamon. Hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lang mangyari. Dahil kung ano ang kinakain ninyo sa unang oras pagkatapos magising ay isa sa pinakamakapangyarihang pagpili na maaari ninyong gawin para sa inyong sirkulasyon, sa inyong kumpiyansa, at sa inyong kalayaan. Huwag nang laktawan ang almusal. Huwag maghintay hanggang sa magutom kayo o mapagod o huli na sa araw. Ibibigay sa inyong katawan
ang kailangan nito habang ito ay humihingi ng tulong. Ito ang oras kung kailan pinakaresponsibo ang inyong mga daluyan ng dugo. Ito ang oras kung kailan handa ang inyong mga kalamnan na tumanggap ng sustansya. Ito ang oras kung kailan ninyo pinuputol ang siklo ng paghina at sinisimulang itayong muli ang sinubukang kunin ng panahon. Maaaring hindi ninyo mapansin agad ang malalaking pagbabago, ngunit maging tuloy-tuloy. Sa loob ng ilang araw, maaari kayong makaramdam ng mas maraming enerhiya sa inyong mga binti, mas maraming init sa inyong singit, mas maraming lakas sa inyong paghakbang, at mas mabilis na pagtugon kung saan ito pinakamahalaga. Maaaring mas mahimbing ang inyong tulog. Maaari kayong magising na may nararamdamang matagal ninyo nang hindi naramdaman pag-asa. At kung nag-aalala kayo na huli na ang lahat para sa inyo, masasabi ko ng buong katapatan, hindi pa. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit sa huling bahagi ng kanilang 80s na nagpabago ng kanilang enerhiya, ng kanilang buhay intimate at ng kanilang pangkalahatang sigla sa pamamagitan lamang ng pagtatalaga sa isang bagay na ito simulan ang araw ng may layunin. Kaya't ang tanong ay simple. Gagawin ba ninyo ang unang hakbang na iyon bukas ng umaga o hahayaan ninyong lumipas ang isa pang araw? Naghihintay na may magbago ng kusa. Ngayong alam na ninyo kung ano mismo ang kakainin at kung kailan, may isa pa akong bagay na nais iwan sa inyo. Dahil kahit ang tamang pagkain ay hindi gagana kung ginagawa ninyo ang isang kritikal na pagkakamali na hindi man lang naiisip ng karamihan sa mga matatandang lalaki. Tapusin natin ito sa isang huling mensahe na maaaring maging susi sa inyong mga resulta. Isang huling mensahe mula kay Dr. Jose Reyes. Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga lalaking higit sa 60 ito, ay ito hindi kinukuha ng pagtanda ang inyong lakas. Kinukuha lang nito kung ano ang handa ninyong isuko. At kadalasan, ang isinusuko natin ay hindi ang ating pisikal na kakayahan, kundi ang ating paniniwala na posible pa rin ang pagbabago. Ngunit narito ako para ipaalala sa inyo talagang posible pa. Alam na ninyo ngayon ang tungkol sa 5 makapangyarihang pagkain sa umaga: buong itlog, beets, oats na may chia pakwan at kamote na may Celtic salt na makakatulong maibalik ang daloy ng dugo, mapabuti ang pakiramdam, suportahan ang paggana ng kalamnan at magbigay buhay muli sa mga bahagi ng inyong katawan na maaaring matagal ng tila malayo. Ang mga ito ay hindi uso o gimmick lamang. Ang mga ito ay tunay na pagkain na direktang nakikipag-usap sa inyong biyolohiya. Higit pa riyan, alam na ninyo kung kailan at paano ito kakainin para magkaroon ng pinakamalaking epekto. At alam ninyo na kung ano ang pipiliin ninyong gawin sa unang oras ng inyong araw ay isang desisyon na umaalingaw-ngaw sa bawat ibang aspeto ng inyong buhay, sa inyong enerhiya, sa inyong kalayaan, sa inyong kumpiyansa, at sa inyong koneksyon sa mga mahal ninyo sa buhay. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay, ngunit gumawa kayo ng isang bagay. Magsimula bukas. Bawiin ang inyong mga umaga. Hayaan ninyong maging gamot ang inyong pagkain at hayaan ang bawat maliit na pagpili na maging isang tahimik na deklarasyon
na hindi pa kayo tapos. Malayo pa. Isang mahalagang aral sa buhay. Ang pinakamahalagang puhunan na maaari mong gawin ay sa iyong sariling kalusugan. Ito ang nag-iisang bagay na nagbibigay daan sa iyo na maging ganap na naroroon para sa iyong pamilya, mga kaibigan, at para sa iyong sarili. Huwag nang hintayin ang isang wake-up call bago simulan ang pag-aalaga sa nag-iisang katawan na mayroon ka. Ang susunod na kabanata ng iyong buhay ay nagsisimula sa almusal at nagsisimula ito sa iyo. Sana ay nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito. Kung ang artikulong ito ay tumatak sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung aling pagkain ang una ninyong susubukan. Para makatanggap ng mas maraming ganitong payo na diretso sa inyo, isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mga susunod na update. At pakiusap, ibahagi ninyo ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring makinabang sa mensaheng ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong mabago.